Sinamaan lang ng tingin ni Warren si Markov. Bakit tiwalang-tiwala ang kanyang kuya sa lalaking ito? Ngayon ko lang nalaman na may kapatid pala si Markov. Ikinalulugod kong makilala ka. Wika ni Zeus na may pilit lang ng ngiti sa labi. Inalukan pa nito ng pakikipagkamay si Warren sa kabila ng pangmamaliit nito sa kanya. Tinapik lang yon ni Warren palayo. Hindi ako tumatanggap ng pakikipagkamay sa mga mahihina, lalo na sa mga katulad mong mapagpanggap. Nakaismid na sambit nito. Talaga? Sa anong paraan o dahilan naman ako nagpapanggap? Tanong ni Zeus na may kalmadong ekspresyon sa mukha. You claim to be the one who defeated Douglas underlings. Pero base sa nakikita ko sa'yo, ay wala ka namang kakayahan upang gawin yon. Wika ni Warren na inikutan pa si Zeus. Tell me, what do you want from our gang? Bakit ka pumayag na magpanggap na ikaw ang gumulpi kina Arman? Dahil ba sa gusto mo sumali sa amin? Dagdag na usisa nito. Dahil sa hindi naniniwala si Warren sa nangyaring pambubugbog nito sa mga tauhan ni Douglas, ay inaakala niyang pumayag lang si Zeus sa anumang ipinakiusap ni na Arman dito upang mailihis ang usapin. Kapalit nito ang isang bagay na nais ni Zeus sa gang. Ganon ang nangyayari lagi sa mga kasunduan. Watch your tongue, Warren. Hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo ngayon. Paalala ni Markov dito na hindi na napigilan pang tawagin ito sa pangalan nito. Hindi siya pinansin ni Warren. Natawa naman si Zeus dahil sa naging tanong ni Warren. Hindi ako nagpapanggap. Totoong ginulpi ko nga mga tauhan ni Douglas dahil sa ginawa nila sa kaibigan ko. Nararapat lang yun sa kanila. Psst! Reaksyon ni Warren sa sinabi ni Zeus. Ikaw? Sa tingin ko nga ay hindi mo kayang talunin ng lalaking yon na siyang pinakalampas sa gang officials. Itinuro nito ang direksyon ni Zio na hanggang ngayon ay nakapangulumbaba pa rin. Mga tauhan pa kaya ni Douglas? Napatas ang kilay ni Zeus nang tignan niya si Zio. Bilang isang mahusay na martial artist, sa unang tingin pa lang ay masasabi niya, mahusay ito sa pakikipaglaban base sa aura ng presensya nito. Mukha nga yatang mas mahusay pa ito sa mga nakalaban niya sa gang. Anong sinasabi ni Warren na pinakalampas sa gang officials? Mr. Lawrence, please don't hesitate to teach him a lesson. Pakidisiplina ng kapatid ko para sa akin. Pakiusap ni Markov na ipinatong pa ang kanyang mga paa sa armrest ng upuan ni Dylan. Nandiri na lang si Dylan nang tignan ng maalikabok na sapatos ni Markov na nasa kanyang harapan. Napakamot sa ulo si Larry sa sinabing yun ni Markov. Siguradong bugbog sarado nga si Warren kapag hindi nagpigil si Zeus. Kung siya ang nasa kinatatayuan ni Zeus at minamalit siya ng ganito ni Warren, ay hindi niya nahihintayin pa ang pahintulot ni Markov upang gulpihin ito at patunayang ang kanyang sarili. Ganun ba? Kung ganun, ay humihingi na agad ako ng paumanhin sa sasapitin ng kapatid mo. Sambit ni Zeus kay Markov na may pilit pa ring ngiti sa labi. Dahil sa sinabi ni Zeus ay mabilis na nagbago ang timpla ng itsura ni Warren dahil parang minamalit siya nito. You scumbag! Sa tingin mo ba talaga ay kaya mo kong... Hindi na natuloy pa sa sasabihin si Warren nang biglang naglaho si Zeus sa kanyang harapan. Pagtingin niya sa kanyang ilalim ay nandoon at nakaamba na ang nakakuyom na kamao ni Zeus. Wala na itong oras upang mag-react pa na kahit ang pagkagulat sa ginawa ni Zeus ay hindi na nito nagawa pa. Nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari. Umangat pa ng ilang talampakan si Warren bago tuluyang bumagsak sa sahig na nawalan agad ng malay dahil sa tinamong solid na uppercut mula kay Zeus. Sinundan yon ng katahimikan ng buong kwarto. Lahat ay halos pigilang hiningang pinagmamasdan si Zeus, maliban kina Markov, Cleo at Larry, na may paghanga lang na nakatingin kay Zeus dahil sa kanila na namang nasaksihang husay nito. Maging si Zeo ay kumunot lang din ng noo sa kanyang natunghayan. Hindi nito inaasahan ang kakaibang liksing ipinamalas ni Zeus.
Tumayo si Malkov upang lumapit sa nakahandusay na kapatid. "You finished him so quickly." Natatawang sambit nito. "How long until he wakes up?" Yumuko ito at sinubukan tapikin ang mukha ni Warren. "Sa tansya ko ay hanggang sa matapos ang meeting natin," tugon ni Zeus. "Kung ganon, ay ako na lang ang magsasabi sa kanya ng pagpupulungan natin." Natatawang ani naman ni Malkov. Sa kabila ng kasyual na pag-uusap ng dalawa, ay ang mga gulat pa ring reaksyon ng gang officials. Lahat ay halos hindi maalis ang tingin kay Zeus. Paano niya nagawa ang bagay na yon? Kasing bilis lang ng kisap ng mata ang nangyari at napatumba agad dito si Warren nang walang kahirap-hirap. "He's not an ordinary guy." Hindi makapaniwalang saad ni Dylan na halos hindi na makahinga sa kinauupuan nito. Inaalala nito kung paano nito ininsulto si Zeus kani-kanina lang. Hindi niya lubos maisip ang kahihinatnan niya kung siya ang tumayo sa pwesto ni Warren upang subukan si Zeus. Natawa na lang si Malkov sa naging ekspresyon ng kanyang mga opisyales. "Naniniwala na ba kayo ngayon sa kakayahan ni Mr. Lawrence?" Walang nag-abalang tumugot, pero sa mga mata nila ay oo ang kanilang sagot. "Good." Sambit nito. "Since klarado na sa inyo na isang mahusay na martial artist si Mr. Lawrence, ay napatunayan na lang siya nga ang gumulpe kina Arman. Let's now move on sa totoong dahilan kung bakit ko kayo pinatawag lahat para sa importanteng pagpupulong na ito." Muling sumeryoso ang mukha ni Malkov pagkatapos ay kinalampag ng ubod ng lakas ang mesa upang ibalik ang mga ito sa kani-kanilang diwa. Mabilis namang nagsiayos ng upo ang mga ito at nalipat ang tingin kay Malkov. Muling nagpatuloy sa pagsasalita si Malkov. "Marahil ay may ideya ng ilan sa inyo kung bakit ako nagpatawag ng meeting." Saglit na huminto ito at ibinulsa pa ang kamay bago muling nagpatuloy. "Dahil ito sa pagsalakay kanina ng night bando sa ating kampo at pagtangay kay Trevor. Plano ni Mr. Lawrence na bawiin si Trevor sa kanila." Nagtatakang nagkatinginan ng mga gang official sa isa't isa. Anong ibig sabihin ni Malkov na si Zeus ang may planong gawin yun? Anong kinalaman ni Zeus sa pagpupulong nilang ito? Dahil sa nangyari at kung paano kausapin ni Malkov si Zeus, ay nagkaideya si Cleo na baka si Zeus ang ipapalit nito kay Douglas bilang kanang kamay. Idagdag pa ang mga sinabi ni Zeus kanina nang makalaban niya ito sa La Fernandina University. Kaya naman pala siguro normal na lang kung tawagin ni Zeus ang pangalan ni Malkov ay dahil sa kilala na nito sa personal si Malkov dati pa man. I don't understand. Si Zeus na bang ipapalit mo kay Douglas sa kanyang pwesto? Siya na bang magiging kanang kamay ng Blazing Phoenix ngayon? Usisa nito habang diretsyo lang ang tingin kay Malkov dahil sa hindi nito magawang tignan si Zeus. "Good question, first rank." Bahagyang lumapit si Malkov kay Cleo at tinapik-tapik ang balikat nito bago mariing tinignan sa mata. "Pero hindi karapat-dapat ang pwestong yon para kay Mr. Lawrence dahil mas higit pa siya doon." Sambit nito na mas lalo lang nagpalito sa kanila. Dahil simula sa araw na ito ay magtatrabaho na tayo sa kanya. Mr. Lawrence will be our master. His orders must be obeyed by each and every one of you. Nagkakaintindihan ba tayo? Natigilan ng lahat sa sinabing yun ni Malkov. Tinanggal ang itsura ng bawat opisyalis na naroon ngayon sa meeting room. Kahit na mismo si Larry na alam na ang tunay na pagkakakilanlan kay Zeus, ay napaawang pa rin ang bibig. What do you mean, Malkov? Why must we follow his orders? Who exactly is he?" Sunod-sunod na tanong ni Sheila, ang ikalawang ranggo ng opisyal. Lahat ay seryosong nakatingin lang kay Malkov. Pare-parehas na naghihintay ng kasagutan ng mga ito, nakaparehas lang din na naging tanong ni Sheila ang kanilang mga katanungan. Bago magpaliwanag si Malkov, ay humingi muna ito ng pahintulot kay Zeus sa pamamagitan ng tingin. Tinanguan lang ito ni Zeus.
Si Mr. Lawrence ay isa sa tagapagmana ng pamilya Lawrence, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa. Panimula ni Malcolm, pero nagitla na agad ang lahat sa kanilang narinig. Nanlaki pa ang mata ng ilan sa kanila na napatitig kay Zeus. Siya rin ngayon ang presidente ng isa nilang pag-aaring kumpanya na ENDX Corporation, ang nangunguna ngayong kumpanya sa automotive industry. Mas lalo silang nagulat sa idinagdag na impormasyon ni Malcolm. Hindi nila kilala ang pamilya Lawrence, pero ang ENDX Corporation ay alam nila. Kilala rin nila ang kinikilalang presidente ng kumpanyang ito na si Darwish Soriano. Hindi ba't si Mr. Darwish Soriano ang kasalukuyang presidente ng ENDX? Tanong ni Cleo. Yes, until last Friday. Tugon ni Malcolm. Bali-balita na ngayon sa upper-class families ang pagbaba ni Darwish bilang vice president ng kumpanya. Alam na rin nila na si Zeus na ang presidente ng ENDX. And also, Mr. Lawrence. Pinutol ng pagkatok sa pinto ang pagsasalita ni Malcolm. Binuksan ito ng gang official na nasa katapat ni Zeo dahil sa ito ang pinakamalapit sa may pintuan. Tumambad sa kanila ang lalaking may army cat na gupit na nakasuot ng kulay brown na tank top. Makikita sa bisig nito ang tattoo ng ulo ng dragon na ikinalaki ng kanilang mata. Leon? Gulat na naisambit ni Larry. Labis itong nagtataka kung bakit narito ngayon si Leon. Hindi pa nga sila nakakabawi sa nalaman mula kay Malcolm, ay muli na naman silang napamulagat nang makita si Leon. Sino nga ba sa kanila ang hindi makakakilala sa leader ng White Dragon Knights? Pumasok si Leon sa loob kasunod ang dalawang babae. Mga parehong kasama nito nang makipagkita ito kay Zeus noong nakaraang Huwebes. Napakunot pa ang noon ni Leon nang makita sa sahigang walang malay na si Warren. Mr. Lawrence. Bati ni Leon kay Zeus na hinakbangan lang si Warren para hindi maapakan. Mr. Lawrence. Sabay na bati rin ang dalawang kasama ni Leon. Pahagyapang yumuko ang mga ito. Mas lalong lumaki ang pagkakabuka ng bibig ng ilan sa mga opisyales dahil sa magalang na pagbati ni Leon at dalawa nitong kasama kay Zeus. Kilala rin ng White Dragon Knight si Zeus? Tanong ng ilan sa kanilang isip. Halos maubo pa si Dylan dahil sa nasaksihan. Kahit na air-conditioned naman ang silid, ay unti-unting namumuo ang pawis nito sa noo. Masyadong bumigat ang atmosfera sa loob ng meeting room dahil sa sunod-sunod na hindi nila inaasahang pangyayari. Pakiramdam ng iba sa kanila ay hindi na sila makakahinga sa sobrang pagkagulat sa tunay na pagkatao ni Zeus. Unay ginulat sila ni Zeus sa ipinamalas nitong husay sa pakikipaglaban. Ni hindi man lang nakapalag si Warren dito. Pangalawa ay ang pagpapakilala ni Malcolm kay Zeus sa tunay nitong pagkakakilanlan. Hindi nila akalain na presidente pala si Zeus ng ENDX Corporation. At pangatlo, maging ang leader ng White Dragon Knights ay pumunta rito, kasama ang dalawang high-ranking officials. Imbes na si Malcolm ang unang batiyan ng mga ito, dahil sa ito ang leader ng Blazing Phoenix Gang, ay si Zeus ang agad kanilang binati. Ibig sabihin lang nito ay hindi sila nagpunta rito para kay Malcolm, kundi ay dahil talaga kay Zeus. Nauunawaan nilang marahil ay dahil yon sa estado sa buhay ni Zeus, kaya nila ito kilala at iginagalang. Pero White Dragon Knights ang pinag-uusapan, ang nangungunang gang sa buong Luzon. Kahit na pinakamayamang pamilya pa ang pamilya Lawrence sa bansa, ay hindi mapapasunod ni Zeus ng basta na lang ang WDK. Who in the world is he? Hindi makapaniwalang bulong ni Cleo sa sarili. Tumikhim si Malcolm upang kunin ang kanilang atensyon. What I am going to say is that Mr. Lawrence is the real founder of White Dragon Knights. Siya nag-imbita kina Leon na pumunta rito para sa meeting na to. Kung nagtataka man kayo.
Pagpapatuloy ni Malkov na sinundan ng mahinang patawa. Nakikita niya sa mukha ng kanyang mga opisyalis na kasama ng pagkabigla ay ang pagtataka kung bakit narito ngayon si Leon. Kahit nakaupo si Dylan ay ramdam niya ang pangangatog ng kanyang tuhod dahil sa sinabi ni Malkov. Yung iba naman ay gusto nang himatayin dahil hindi na nila kinakaya pa ang kanilang nalalaman tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Zeus. Ang buong akala nila ay panghuli na ang pagiging magkakilala ni Leon at Zeus. May pang-apat pa pala. Hindi nila lubusang akalain na ang lalaking kanina na tinatawanan rin nila ay siya palang nagtatag ng White Dragon Knights. Hindi mapigilan ni Malkov na matawa sa mga naging reaksyon nila. Sinasabi niya na nga ba na magiging kapanapanabik itong gagawin niyang pagpapakilala kay Zeus. Pero napataas ang kilay niya nang makita si Zeo na may blankong ekspresyon lang sa mukha habang nakapangalumbaba pa rin. Tila hindi ito interesado sa nagaganap na revelasyon niya sa katauhan ni Zeus. Pero si Zeus ay kanina pang napupuna si Zeo. Nagtataka siya sa tila napakalamig na aura nito. Sa 14 na opisyalis na nandun ngayon, ay si Zeo lang ang parang hindi na sorpresa sa mga pangyayari. Maliban kay Warren na mahimbing pa ring natutulog. Hindi tulad ng karaniwang gang member na hindi pa nakakakilala kay Zeus katulad na lang ng iba pa nitong kasama. Ay ibang-iba si Zeo. Tahimik lang ito at walang emosyong ipinapakita. Kahit nang dumating si Leon ay parang wala itong pakialam. Bagay na labis na ikinaintriga ni Zeus sa katauhan nito. Nagmula rin ba ito sa makapangyarihang pamilya? Kasing husay niya ba ito sa martial arts? Iyon lang ang tanging naiisip na dahilan ni Zeus sa tunay nitong pagkakakilanlan. Dahil kung siya ang nasa kinauupuan ngayon ni Zeo, ay malamang na hindi rin siya magkakaroon ng interes sa mga nangyayari dahil sa siya mismo ay nagmula rin sa makapangyarihang pamilya. Hindi rin siya mag-aabalang tignan man lang ang tinitingalang leader ng White Dragon Knights dahil para sa kanya ay hindi naman ito kawili-wili.